Kaway-kaway naman po sa mga kasama kong binagyo. Oo. Okay lang po ba kayo? Parang binagyo yung mga ibang ka-members natin, no? Na ngayon ay siguro nagpapaaraw sila ngayon ng kanilang mga hindi na to yung mga damit. Yan. Okay, so batiin mo naman yung katabi mo, left, right. Sabi mo, ang ganda-ganda mo ngayon, ang gwapo-gwapo mo ngayon. Nakikita ko si Lord sa buhay mo. Amen. Okay, so ngayon po ang ating panghuli, no, culmination ng ating Now Playing, Now Showing series. No, hindi nyo na alam kung anong title kasi naguluhan din po kami nung ginagawa namin. Ang mahalaga ay andyan ang Panginoon na mahal tayo. Tama ba? Parang walang connection yun, no? Okay. So, kung mapapansin po natin sa first week, Pastora Jubel shared to us the importance of looking back sa nakaraan. At the same time, hindi magfo-focus doon, pero magiging natin yun, way natin para mag-focus tayo sa gagawin ni Lord sa bukas. Last week naman, hindi nyo po ata kami nakita last week kasi po kami ay nagre-recover sa isang ubo at galing po kami sa, siguro yung iba sa inyo galing din po kayo, nahihiya lang kayong umubo ngayon. Ganun kayo, di ba? So, ganun kami last week. Salamat kay Pastora Rina, na talagang sinalo tayo sa lahat. Opo. So, shinare naman sa atin ang ang importansya, sa pagpapatuloy. Tama po ba? Okay lang po kayo? Nakita natin na bagamat tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, iba problema sa buhay, importante na tayo ay magpatuloy, Because of course, nandiyan po ang Panginoon na nanalangin para po sa atin. At kayo naman po sa ating pagtatapos, actually ang magiging topic po natin ngayon ay ang pagbabalik. Amen. Hindi po ni Bagyong Christine, pinapatawad na namin si Christine. Kanina nag-song lead po si Christine, matindi, Ako'y nananabik, sabi niya, iba pala, hindi pala Bagyo yun, So matindi, hindi po pagbabalik ng Bagyong Christine, pero pagbabalik. Ano kaya ang pagbabalik na yan na pag-uusapan natin sa umagang ito? So before anything else, pumalakpak naman po tayo sa Panginoon. At samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito. Excited kami sa gagawin mo, Panginoon. Ang ganda ng ginawa mo sa first, second, at sa aming culmination ngayon, dalangin po namin ang iyong salita, Lord, na maintindihan namin, pumasok sa aming mga puso at maging parte ng aming buhay. At excited kami, Lord, bagamat dumaan kami sa pagsubok this week. Thank you, Lord, kasi merong matinding pagbabalik at comeback na mangyayari sa oras pong ito. Sa buhay namin, sa pamilya ng bawat at sa mga taong nandito ngayon, Panginoon God. Bless this day. In Jesus' name we pray. So sa pelikula po, napaka-importante ang kwentong nakaraan. Tama po ba? Especially sa sa panonood ng ng mga series sa Netflix, Minsan sa pelikula nagsisimula sa present times, tama po ba? At minsan din natin maintindihan, bakit kaya ganun nangyari? Biglang papasok sila sa nakaraan, Babalikan nila, ganun kaya pala, ganun yung nangyari. Tama po ba? Amen. Parang di kayo nanonood, Oo, pagkatapos nun, okay, the best, yun nga, after ng kwento ng nakaraan, pag-aaralan naman nila yung ipagpapatuloy yung kwento at yung ending, ay merong matinding pagbabalik o comeback story. Pero pag meron ng tatlong ito sa isang kwento, talaga namang sabi nating kwentong may kwenta. Tama ba? Kaya naman po sa pagtatapos ng ating Now Playing series, matapos natin pag-usapan ng nakaraan, at sa pagpapatuloy, the best way to end it was to talk about ang pagbabalik. Sabi mo nga, ang pagbabalik. So, sa totoo lang po, nung nag-aaral ako, pinag-aaralan namin to, itong message na ito, I was really, challenged kung saan ba pupunta yung message, ano yung focus. Kasi, kung sa return nga ba o sa comeback, kasi parang magkaiba So, both dito, papunta ang salitang pagbabalik. So, minabuti ko po na magsimula sa rule of first mention. Last week po, shinare sa atin ni Pastora Rina yung importance ng rule of first mention. Tama po ba? Para maintindihan natin ang isang bagay, alamin natin kailan siya unang ginamit in the Bible. So the first mention ng salitang return and first occurrence was in Genesis chapter 3 verse 19. Okay? Sabi niya dyan, by the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for thus you are, and to thus you will return. So makikita natin doon,
o nang ginamit ang salitang return. At ang verse na ito at text na ito ay malamang lagi natin naririnig kapag merong lamay, merong patay, parang malapit na ang araw ng November 1, tama po ba? Mahaba-haba na namang pahinga ito, no? At makakapasyal tayo sa ating mga mahal sa buhay na nawala na. At the same time, challenge ko rin po sa inyo, wag lang natin silang i-celebrate yung mga namatay. Celebrate din natin yung mga nabubuhay na kasama natin ngayon. Amen? Naamoy patay na. Amen? Ay, hindi po pala. Iba po pala yun, no? So this verse was part of God's judgment after the fall. So, anong nangyari, nagkasala si Adam at si Eve, kumain sila ng pagkain na pinagbabawal, no, na ipakain ng Panginoon Diyos. So, nangyari because of what happened, nagkasala sila, ina-explain ni Lord na ngayon yung mga consequences of sin and the inevitability of death and return to the earth. Diba? So, lumalabas, sabi niya, na mula sa lupa, babalik na kusa. Okay? Kung mapapansin niyo sa text, sabi niyan, magpapawis kayo para kayo ay kumain. At pagkatapos yung kumain at gawin ng lahat para sa inyong katawan, yung katawan nyo na galing sa lupa, babalik siyang kusa. So nakita natin yung nangyari? Yung dati ang source of life kasi at tanging ang Diyos lang, dahil sa kasalanan, ngayon kailangan na nilang magbanat ng buto, magtanim, at pagkatapos yung tinanim nila, yun ang kakainin nila, at kahit anong pilit nilang gawin, kahit anong kain nila, mamamatay sila. Gabalik sila sa lupa, kung saan sila nanggaling. Tama po ba? At kahit anong kain natin at alaga sa ating katawang lupa, babalik ang katawan kung saan ito nanggaling. At iyon ay sa lupa. Kaya anong tawag po natin sa Tagalog sa ating katawan ay katawang lupa. Amoy mo nga yung katabi mo, amoy? Hindi po yan amoy lupa. Amoy? Baby. Ayan. Baby cologne. O talaga lang. Amoy baby ko siya. Ayan. Okay. So, magugulat po kayo kasi pag nagsabay po na inilibing ang mahirap, mayaman, may kaya o walang kaya, sikat, hindi sikat, after 1 year, 2 year, 3 years, pare-parehas na po yung buto na at wala na po ang kanilang katawang lupa. Tama po ba? So, saan na tayo? So, the word return ngayon, yung salitang word na return, is translated from the Hebrew word tashuv, which means to return, to turn back, or to come back. So nakakagulat kasi yung word na gusto kong gamitin, both lumabas sa meaning sa Hebrew word, no, na ginamit sa salitang return. So yung gusto kong gamitin na word na return at come back, andun parehas. Okay? So ibig sabihin, makikita natin sa text na parte ng disenyo ng Diyos sa buhay ng tao ang pagbabalik. Sabi mo nga, pagbabalik. So dinisign pala ni Lord ang buhay na merong mga pagbabalik, merong comeback, merong returning. So, tanong, pagbabalik saan? Pagbabalik sa pinanggalingan. So, kahit anong pilit natin, kahit anong lagay natin ng pampaganda sa ating mga katawan, babalik at babalik yan sa lupa. Tama mo ba? So, yun ang makikita natin yun. So, ngayon, in-explain ko lang po ng konti para makita natin saan siya unang ginamit. So, kahit anong kwento, pelikula, real life, gustong-gusto natin lagi ang comeback story. Sino po dito, excited po kayo lagi pag nanonood ng mga pelikula? O kaya naman mga teleserye, lalo pag kawawang-kawawa yung bida. Di ba? Pambira, matindi ang comeback story niyan, di ba? Yung mga inalipin, inalipusta, tapos ang ending, siya na yung may-ari ng buong building, tama ba? Siya na yung panalo, kaya naman pag sa mga pelikulang mga tawag dito, mga superheroes, talagang kahit matapos siyang makawawa, talagang babanatan niya po lahat, ha po ba? Alala ko yung Gagamboy, yung pinapanood namin ni Kuya Joed dati, no? Gagamboy. So, ganyan natin, no? Sa mga nakakaalam po. Pero hindi po lahat ng comeback story ay nag-uugat sa magandang hangarin. Bakit? Kasi po, most of the time, no, pag sinabing comeback story, ang pinaghuhugutan nila ay paghihiganti. Kaya ako magka-comeback kasi paghihiganti ang kita. Diba? Iba naman, kaya ako magka-comeback para magyabang, para masabi ko, diba, na huyo kayo ngayon sa akin. Diba? Ay mga ganyan. O kaya naman, iba naman ay para manira. No? So nakakalungkot kasi maganda nga ang hangarin mag-comeback pero pangit yung pinanggalingan. So ang goal natin ngayon, wag lang tayong mag-comeback. Okay? Importante may comeback pero kailangan masuri muna natin ano ang nasa loob ng ating mga puso. At para makasiguro kung tama ang puso, dapat may tamang pagbabalik. Tama po ba?
Ako kasi naniniwala ko, sino nagsabi na nito? Si Pastora Jubel, sabi niya, si Lord daw ay hari ng continuity. Si Pastora rin, di ba? Sabi ni Pastora rin na God is the God of continuity. Tama po ba? Sabi rin ni Bishop Manny, si Lord daw ay ang hari ng padala. Hindi daw nagsimula yon sa LBC, pero nanggaling daw yon kay Jesus, ang Panginoon Diyos. Kasi 2,000 years ago, pinadala niya ang kanyang anak. So, hari ng padala. Amen. At naniniwala rin po ako ng Diyos natin ay hari ng comeback. Tama? So, sino pong gusto mag-comeback sa buhay? Okay lang po ba kayo? Parang malungkot po ata kayo, no? Oo. So, kailangang masuri natin. So, importante, naniniwala ko si Lord ay hari ng comeback, pero bago ang comeback, importante ang tamang puso at tamang buhay. So, ngayon, ang goal natin ngayon, maitama ang puso natin bago tayo mag-comeback. May tamang buhay natin bago tayo mag-comeback. Para hindi tayo maghiganti, amen? Para hindi tayo magyabang at para hindi tayo manira. So, paano magkaroon ng tamang puso at tamang buhay? Dapat, unang-una, dapat may tamang binabalikan. Sabi mo nga, dapat may tamang binabalikan. Alam niyo po ba na isa sa pinakamalaking problema ng bansang Israel ay sila po ay laging mayroong maling binabalikan. Yes. Nangyayari, liligtas sila ng Panginoon, gaganda ang buhay nila, kakasala po sila, dahil sa kanilang kasalanan, magbibigay ang Panginoon ng mga tao na magpapahirap sa kanila, at pagkatapos silang pahirapan, instead na bumalik sa Diyos, babalik sila sa mali nilang buhay, maling Diyos, maling commitment, maling buhay. Diba? Kaya pala nakikita natin na napaka-importanting lesson na pwede nating makuha from the Israelites, dapat merong tamang binabalikan. Kasi hindi naman lahat ng binabalikan tama. Tama po ba? Sino dito may mga binalikan ng hindi tama? Yan, sabi mo sa katabi mo, patay tayo dyan. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin, ano-ano ang mga tamang binabalikan. I'll be sharing 3 important things na dapat binabalikan natin. Then after this, we're done. Number 1, balik sa tamang Diyos. Ano-ano ang mga tamang binabalikan? Number 1, balik sa tamang Diyos. Sabi mo nga, balik sa tamang Diyos. Ang tanong, Pastor, meron po bang maling Diyos? Yes, meron. At siguro kung akala natin minsan na pag sinabing Diyos-Diyosan, ang nasisip lang natin ay di ba, yung itsurang nasa di ba, na Diyos-Diyosan yan. Pero hindi niyo po ba alam, marami minsan sa mga buhay natin ang ginagawa nating mga Diyos na. At makikita natin yan sa Joel chapter 2 verse 12 to 13. So nangyari, medyo gumulo ang bansang Israel. So ang sabi ngayon ni Joel, sabi ng Panginoon through Prophet Joel, even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Sabi niya, wag niyo nang masyadong gandahan yung damit niyo. Gandahan niyo na lang yung puso ninyo. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, and abounding in love, and He relents from sending calamity. So sabi niya, balik sa tamang Diyos. No? Kasi minsan problema natin, marami sa atin, o marami sa tao ngayon sa mundo, di ba, pera na ang nagiging Diyos nila. Tama ba? Okay lang po ba kayo? Hindi pera ang Diyos natin. Hindi success ang Diyos natin. Hindi, maging successful lang ako, maganda ng buhay. No. Hindi pamilya ang Diyos natin. Hindi asawa o anak ang Diyos natin. Hindi pangarap ang Diyos natin. Hindi kasikatan o kapangyarihan. Ang Diyos natin ay si Yahweh. Amen? At yun ang nililinaw ng bansang ng Panginoon Diyos, di ba? Sa bansang Israel. Kaya kung gusto mo ng tamang comeback, balik sa tamang Diyos. Amen? Ulitin ko, kung gusto mo ng tamang comeback, balik sa tamang Diyos. Kaya wag mong gawing Diyos ang tao lang. Yan ang problema natin minsan, di ba? Hindi man tayo aware, but sometimes ginagawa natin Diyos ang mga tao sa buhay natin. Di ba? Wag mong gawing Diyos ang tao lang. At wag mong gawing Diyos ang bagay lang. Bumalik kay Yahweh ng buong puso. At sabi dito, magsisi. Sabi mo nga, magsisi. Saan tayo magsisisi? Magsisi tayo sa mga Diyos-Diyos ang itinanghal. Wow, ganda. Wala ba yung ice water na mas maganda yun. Namimiss ko yung ice water. Alam niyo po, yun yung dati. Thank you, Gerson. Okay pala. So, bumalik kay Yahweh ng buong puso at may pagsisisi. Ang tanong, saan tayo magsisisi? Simple lang, magsisi tayo sa mga Diyos-Diyos ang itinanghal at sinamba natin sa ating mga buhay. So, check mo, kamusta buhay mo?
Baka naman masyado mo nang ginagawan Diyos yung trabaho mo. Diba? Na parang pag wala kang trabaho, parang mawawalan ka ng buhay. Pag wala kang pera, parang hindi ko na alam ang nangyayari sa buhay ko. So, doon natin makikita kung sino yung Diyos natin. Pag nawala siya sa iyo, parang mawawalan ka ng saysay. Amen? So, maganda. Yan ang gawin natin ngayon. Check natin, how was it? Kamusta ako? Diba? May mga Diyos-Diyosan na ba akong naitayo sa aking buhay na hindi pala dapat maging Diyos ng aking buhay? Amen? Okay lang po ba kayo? So, gusto niyo tamang comeback? Balik sa tamang Diyos. Amen? Number 2, ano-ano ang mga tamang binabalikan? Balik sa tamang pag-ibig. Yan na. Actually, merong comeback na mangyayari this November, tama ba? Hello, love. Pambira, excited na naman kayo, no? Hello, love again, tama ba? Pero hindi yun yung pag-ibig na pinag-uusapan natin ngayon. So, basahin nga po natin sa Revelation chapter 2, verse 2 to 5. Let's read. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Last verse. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Actually, may last pa pala. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. So, pinag-aaralan ko po ito, no? Ang Church of Ephesus po ay isa sa mga top performing early churches no, ng panahon po nila. Very successful, very mindful, very demure. That's the Ephesian church. Grabe ang perseverance, ang endurance sa hardships. But there is one thing na against si Lord sa kanila. So siguro kung papansinin mo yan sa panahon natin ngayon, pag pumasyal ka sa Church of Ephesians, ang ganda ng sound system. Ang ganda ng mga pag-aayos ng church. Ang ayos. No? Ganda ng mga upuan. Siguro yung mga upuan po nila, ano yung may massage chair, bawat ay pambir, ang ganda naman umatin sa church na yan, naka-massage chair, di ba? Amen? Opening prayer pa lang, natutulog na tayo. Amen po ba? Ang sarap naman no? Grabe tong church na to, talaga ang ganda, ang ayos. Actually, sinabi nga lahat yung mga pinuri yung mga magagandang ginawa ng simbahan na ito. Galing, ganda. Very first class. Sabi ko nga sa inyo, very demure. No? Very mindful. Very cutesy. Ay, may ganun ba? No? So, pero there is one thing na against si Lord sa kanya. Tayo sa akin, ano yun? Wala na ang first love nila sa Diyos. So, nawala ang first love. Siguro, wag lang, sa panahon natin, actually, pwede natin siyang interpret na hindi lang kay Lord, no? Nawala ang first love sa asawa, nawala ang first love sa trabaho or anything. So, nawala ang first love nila sa Diyos. Maring hindi nawala ang pag-ibig. Nandun pa rin yung love. Pero yung first love, di ba naiintindihan nyo naman ako lahat? Alam niyo yung first love, di ba? Okay lang po ba kayo? Yung una kang na-in love sa milk, di ba nung batang-bata tayo? Pambira, gagawin mo lang, milk! Ganun si Gianna, yung anak ko, pambira, iyak yun. Milk, 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 milk. Di ba? Tama ba? Una kang na-in love sa, sa yung mga bata, yung ilan sa mga bata ngayon. Sa text, may mga text, mga pogs, gano'n yung mga laruan dati. Yung bawat, may mga gano'n, bawat. Oh. Diba? Pambira, susulatan mo pen, dodrawingan mo yun, diba? Iba yung love. O kaya naman, una kang na-in love sa asawa mo ngayon. Diba? Pag unang tingin mo pa lang sa, pambira. Nung unang kasal ninyo, di ba, excited kang gumising? Di ka na nga natulog eh. Nakatingin ka sa kanya, di ba? Eh ngayon, ayaw mo nang gumising. Lord, kung siya rin lang, wag na lang. Di ba? Iba yung first love eh. Nagigits niyo ako? Yung unang-unang, yung iba yung excitement, iba yung kilig, iba yung, pambira. Iba yung first love. Kaya nga sinasabi ang lesson na pwede nating makuha dyan, huwag nating mahalin ang pamilya, pangarap, pera, kasikatan at success higit sa Diyos. Kasi nung time na yun, pinagmalaki naman ni Lord yung mga ginagawa nila eh. Yung performance nila. Pero sabi ng Panginoon, parang may problema, may kulang. There's this one thing I am against. Against ako sa inyo. Yun yung first love nyo sa akin, wala na. So kung gusto mo ng tamang comeback, huwag mong mahalin ang success. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Amen? Mahalin ang Diyos higit sa lahat.
At pag may comeback, may comeback pag bumalik ka sa first love. Siguro, para mas maintindihan natin, wag na lang muna kay Lord. Kunyari, sa mga may mga asawa na po ba dito? May mga asawa na? Sawa na. Meron po ba? No. Nag-iiba daw, sa unang-unang taon, asawa. No? After daw, ng pangalawang taon, sawa na. No? Susunod daw ng taon, awa na. After daw nun, wana. Oo. After daw nung ana. Talaga, kawawa na, no? Huwag naman sanang ganon. Amen? Yung iba naman daw, gusto niyo pa ba? Okay lang kayo? After daw ng wedding ring, safi ring, may mga ganon-ganon pa daw, di ba? Pambira naman yan, no? Iba-ibang ring yan, no? So, gusto niyo po ba ng comeback sa marriage life? No, minsan ganun, may mga pagmamahalan na parang nawawala na yung pagmamahalan. Alam mo, simple lang, gusto niyo balik sa first love. And the best thing to do, pag-usapan niyo yung una kayong nagkita, parang pelikula, di ba? Alam niyo naman sa inyo ngayon, di ba? Pag nagkita sila yung biglang nagawa, meow, 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 meow. Ay, iba pala yan. Iba pala yan. Loves, di ba? Yung parang, parang una kitang nakita, parang kinikilig. Iba yung ganun no? Balik sa first love. Sinong gusto ng comeback sa career niya? Naalala mo yung unang-una ka ng work? Pambira, 2:00 pa pala yung pasok, andun ka nang aga-aga. Hindi, sir, okay lang po, boss, walang problema. Ngayon, pambira, magchat-chat ka, boss. Hindi pala ako makakapasok ngayon. Bakit? Wala lang. Diba? Wala ka na sa mood Wala na yung first time. Nalala mo yung first time mong pumasok, pambira, halos lahat, gagawin mo, trabaho ng lahat. Tapos anong sabi mo doon sa interview? Ako po ay willing akong maging flexible kahit anong pagawa niyo sa akin. I will do it. Nagkatrabaho na, nagre-reklamo. Aba naman to, lahat pinapagawa sa akin. Di ba? Nawala yung first love. So gusto niyo po ba mag-comeback kayo sa career? Sino gusto mag-comeback yung career niya? Balik mo yung first love mo. Baka naman papasok pa lang pero gusto mo nang umuwi. May mga ganun ba? Kaka-time in mo, excited ka na mag-time out. Ang problema. Laking problema naman yan, no? O kaya naman, sino po gusto mag-comeback sa ministry? Diba? Marami naman sa atin dito, naglilingkod tayo kay Lord. Pambira, dati, hindi ikaw ang tutugtog, sinisipra mo yung kakantahin. Diba? Pambira ngayon, ilang beses nang chinat, hindi mo pa sinisipra. Diba, nasa church ka na, akala mo, salamat, thank you Lord pala, yung English pala, diba? Kaya di mo alam yung, no, and sometimes napaka-importante yung bringing back the first love. Excited ka dati. It's kaya pala kung gusto mo natin na matinding comeback, balik ka sa first love. Sinong gustong mag-comeback sa pag-aaral ng mga estudyante? Balik sa first love. Diba? Sinong gustong mag-comeback sa kanyang relationship kay Lord? Balik sa first love. Diba? Bakit? Sa first love kasi may gigil no? Alam mo yun, ang gigigil ka no? May kilig ka tama ba? O, tingnan nyo, parang wala na talaga. Wala na kayong kilig. Diba? Wala na yung dapat balik yung excitement, balik yung apoy, balik sa first love. At yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ano mga tamang binabalikan, balik sa tamang pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Baka naman mahal mo pa rin yung ginagawa mo, pero wala na yung gigil. No? Wala na yung excitement, wala na yung pangarap, wala na yung, alam mo yon yung fighting force mo na parang, sige, magagawin ko to para sa pangarap, para sa ganito. Okay lang po ba kayo? So, kung gusto natin ng matinding comeback, balik sa tamang pag-ibig. Sorry, number one, balik sa tamang Diyos. Number 2, balik sa and last but not the least, ano-ano ang mga tamang binabalikan, balik sa tamang pananampalataya. Amen? Hebrews chapter 12, verse 2. Okay, sabi po dyan, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Basahin mo natin. Nagulat ako, parang may miracle na nangyari dito. Sinong spirito ang naglagay dito? For the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Alam mo, minsan, problema natin sa buhay, habang tumatagal tayo sa ating faith kay Lord, naalala niyo yung unang-una niyo nakilala si Lord? Di ba parang wala kayong ibang iniisip at trust kundi kay Lord lang? Yung faith natin talaga kay Lord lang. Oh Lord, ako bahala sa family ko, ikaw bahala sa ganito, ikaw bahala sa trabaho ko,
Puro tayo ganun eh. Maalala niyo yung unang-una, yung first love natin kay Lord? Grabe, pero nung tumatagal tayo, parang nakakalimutan natin si Lord. So we try to put our money, no, our faith in money. Kaya sabi ko dito, don't put your faith in money. Amen? Huwag tayong magtiwala sa pera lang. Huwag tayong magtiwala sa trabaho, sa career natin. Huwag tayong magtiwala sa success natin, sa family, sa tao. At ngayon, di ba, maingay na naman ngayon ang politika, pambira. Huwag kayong masyadong magtiwala sa mga politiko. Amen? Akala natin, alam mo sa totoo lang, lahat naman na ng iba't ibang mga party list naging presidente naman naging mayor naman Diba? Pero makikita natin na even sila hindi naman sila makakapagligtas sa atin. Diba? Why put our whole trust to them? No. Don't put your faith in this world, in this church. But put your faith in Christ by fixing your eyes on Him. Kaya sinasabi ni Lord, nak, fix mo yung eyes mo sa akin. Huwag yan sa politikong yan. Huwag sa pera mo. Amen? Gusto niyo matinding kampak? Huwag mong ilagay yung puso mo at yung buong pananampalataya mo sa isang bagay. Yes, gagamit si Lord ng tao. Gagamitin niya ang mga bagay sa mundo para magtagumpay tayo. Pero instrument lang ito ni Lord, kaya dapat siya ang makikita natin. Diba? Pag gumamit si Lord ng tao, dapat nakikita mo si Lord. Kaya ako may pera, si Lord to. Amen? Kaya ako may work, si Lord to. Kaya ako may pamilya ngayon, kaya ako successful ngayon, kaya may trabaho ako ngayon, si Lord to. Kaya ako nakaka-experience, yun yung sinasabi niya ngayon. Diba? Kasi ang mundo kasi race yan eh. At minsan dahil sa race natin sa buhay, kakapokus natin kung saan-saan na napupunta ang tiwala natin. Kasi sabi ng Lord, nak, mga anak ko, di ba? Mga mananampalataya, huwag kayong mag-focus dyan. Yes, gagamit ako ng bagay, gagamit ako ng tao, but trust me. Di ba? Put your faith in me, fix your eyes on me. Kung gusto mo ng tamang comeback, magtiwala kay Jesus. Sabi mo sa katabi, magtiwala kay Jesus. Yan pong problema natin sa panahon ngayon, di ba? Mga tao ngayon, di ba? Gantong gagawin mo, magiging successful ka. Yes, maganda naman yan. Pero magugulat po kayo, iba pag ang Panginoon ang nagbigay ng comeback sa buhay natin. Amen? So sige, recall tayo, paano magkaroon ng tamang puso at tamang buhay? Dapat may tamang binabalikan. Sino excited bumalik dito? Mamaya si Kita Kits po dito, ha? Sa mga nag-amen. Sino po yung nag-amen? Ayaw nyo nang mag-amen. So, dapat may tamang binabalikan. Ano mga tamang binabalikan? Number 1, balik sa tamang Diyos. Number 2, balik sa tamang pag-ibig. At pangatlo, balik sa tamang pananampalataya. So, huwag nating makakalimutan yan. Napicturean nyo na po ba? Okay na? Okay. Pag bumalik ka ng tamang Diyos, tamang pag-ibig, tamang pananampalataya, I tell you, makakasiguro kang may tama kang puso at buhay na magre-resulta ng tamang comeback. Alam nyo, marami namang comeback story, no? Pero iba yung comeback story na walang halong galit. Iba yung comeback story, di ba, na merong tamang puso at tamang buhay. So ngayon, tanong ko po sa inyo, palampakan naman po natin ng Panginoon. My question now is, paano kung bumalik ka na sa tama, pero bumagsak ka ulit, o merong pilit na nagpapabagsak sa'yo? Na-experience niyan? Bakit ganun? Tinanggap ko na si Lord. Tinatry ko ng bumalik ako sa tama, tama yung ginagawa ko na, ang puso ko nasa Panginoon Diyos. Pero ba't may mga tao pa rin na pilit akong pinapabagsak? Pero bakit may mga bagay pa rin, sitwasyon sa buhay ko na pilit akong pinapabagsak para mag-comeback sa buhay? Merong promise si Lord sa inyo. Are you excited? Mahina, are you excited? Proverbs 24:16. Sabi niya, for though the righteous fall 7 times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes. Alam mo, sabi niya, ang mga mabubuting tao, ang mga righteous people, bumagsak man sila 7 times, pero babalik sila. Muli silang tatayo. Meron pa rin silang comeback. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng assurance ng Proverbs. Di ba? Na ilang beses ka mang bumagsak, tatayo ka.
Sa ERV version, ang ganda ng sinabi niya, good people might fall again and again. Again and again and again and again. But they always get up. Sabi mo nga, get up! It is the wicked who are defeated by their troubles. At sa NLT, pambira, iba rin ang translation nito. The godly may trip 7 times, but they will get up again. Pero kung sabi niya, yung mga wicked na tao, isang disaster lang daw. Isang pagsubok lang, babagsak agad sila. Pero ang mga taong nagtitiwala sa Diyos at may righteous heart, 7 beses man silang pabagsakin, babalik at babalik sila. Wow! Sa Tagalog, ang Bible, next. Kasi kahit ilang beses bumagsak ang taong matuwid, makakabangon ulit siya. Pero ang masama, mawawasak pag may dumating na problema. Alam niyo, may pangako si Lord sa iyo ngayon. Listen to me. Makakabangon ka ulit. Makakabangon ulit yung pamilya mo. Makakabangon ulit yung finances mo. Makakabangon ulit yung career mo. Makakabangon ulit yung pangarap mo, yung pamilya mo, di ba? Makakabangon ka ulit. And that's the promise of God. Alam niyo po, minsan nagtataka rin ako, no? Siguro sometimes we ask God, Lord, fair ka ba? Kasi sometimes bad things happen to those people who are good and righteous. And good things happen to those people who are bad and unrighteous. Tama ba? Kung sino yung masama, sila pa yung gumagandang buhay. Sino pa yung mabuti, sila pa yung pumapangit ang buhay. However, listen to this. However, the wicked cannot ultimately succeed, while the just and righteous cannot ultimately lose. Alam mo ang good news niyan? Ang good news niyan, hindi pang habang buhay na panalo ang masasama. At hindi pang habang buhay na talunan ang mga mabubuti. Parang hindi kayo masaya doon. Okay lang ba kayo? Palapakan naman natin si Lord doon. In short po, sa isang tunay at totoong Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, laging sigurado na may comeback tayo. And that's the promise of God today. Anak, may comeback ka. Amen? Thank you, Jesus. Siguro magtatapos na lang ako by sharing my short testimony. Marami naman sa inyo, alam nyo na yung testimony ng buhay ko. So, 1993, nung 1993 po, may joke lang, hindi ako babalik doon, sobrang tagal, no? Alam niyo po, ang pandemic, ang COVID, ang kaaway, ang mundo, ang tao, ay pinadapa, pinabagsak, pinahirapan at dinurog po ako, ang church at ang pamilya po namin. I remember that was one of the greatest and most tragic moments of our lives. Alam niyo po, ang ganda-ganda ng testimony ng church. Ang ganda ng testimony ng pamilya ko. Pag sinabing sa Gawin It Family, ang dami namin testimony. Ang ganda ng testimony ko at ng buhay ko at ng ministry ko. Kinikwento po namin, sinishare po namin yan pagpunta kami ng mga conferences. Pero niyo ba, isang araw, pinipilit itong sinisira at binubura ng kaaway. Sinisira yung testimony ng church, yung pamilya namin, yung buhay ko at ministry ko. So gumamit siya ng tao at mga pangyayari para magtagumpay siya. At nangyari nga. No? So during those times, hindi ko na naisip kung meron pa bang comeback na mangyayari sa buhay, sa ministry, sa church at sa pamilya. Na-experience na po ba yung ganun na part ng buhay natin? Yung pag nasagad ka talaga, yung ang gusto mo lang mabuhay, Lord, kahit di mo na ibalik yung mga yun, wala nang ipalak pakialam doon. Yung magkasakyan ako ulit, wala nang pakialam doon. Gusto ko lang mabuhay. Na-experience yung gano'n, yung sagad na sagad ka. Na-experience namin yun. Walang-wala po kami. Nawala lahat sa amin, nawala lahat sa akin. Pero ang pinakamagandang part doon, tinanggal lahat sa akin, pero merong isang bagay na hindi natanggal. At yun ang Panginoon Diyos. Hindi ko makalimutan, nagsama kami ng mami ko doon sa bahay. Kasi wala na silang pambayad doon. Sabi ko, Mami, dito na tayo, sama-sama na tayo. Wala na kasi kaming pera nung masyadong time na. Dahil pa namin gastos para sa mga babayarin at mga gamot po ni Daddy Bishop. So sabi ng mami ko noon, anak, sanay naman tayong maging mayaman, sanay tayong maging mahirap. Pero hindi tayo hihintong maglingkod sa Diyos. So that's the time, di ko makalimutan yun kasi walang-wala kaming pera. Minsan, lalapit yung mami ko sa akin, di ba, parang mangiyak-ngiyak kami, anak, saan natin kukunin yung pambili ng gamot ng daddy mo? Kailangan. Hindi ko rin alam na mababaliw na rin po ako. Actually, si Mami Telma po, halos dumating siya sa point na para siyang na-depress.
Pakausapin namin siya, hindi mo makausap. So, dumating kami sa point ng ganun. Even ako po, para mas gusto ko na lang matulog. Kasi pag natulog ka, di ba, tulog ka, pero pagkatapos dumating yung problema. So, dumating kami sa part ng buhay namin na ganun. Pero buti na lang, sabi ko nga, hindi nawala si Lord. Ano niyo po ang greatest learning ko sa lahat ng mga pangyayaring ito? Si Lord pala ang greatest testimony natin, hindi ang success natin sa mundo. Kasi alam mo yung mga success natin, yung mga testimony natin about success, mawawala yun eh. Pwedeng sa isang araw, pwedeng mawala lahat yun. Alam mo ba, nagkabahay ako, pwedeng isang araw mawala yun. Pero ang greatest testimony pala natin, it's not the things that we have or successes we experience in this world, but it's God. At siya na lang, literal, siya na lang talaga meron sa amin. Halos binenta lahat, yung properties, binenta namin lahat ng mga gamit namin. Hindi na po ako nagbenta ng aliw, no? Salamat sa Panginoon Diyos, hindi naman nangyari. Pero kidding aside, you know what, without thinking of kakambak ako ang church, ang pamilya, nagsimula akong bumalik ng tama. Noong time na yon, bumalik ako sa tamang Diyos. Bumalik sa tamang pag-ibig, ang first love ko kay Jesus. Bumalik sa tamang pananampalataya. Pinocus ang mata hindi sa tao, sa bagay o anumang success. And you know what, after that, di ko namalayan. Unti-unti, ako, pamilya ko, ang ministry, naka-experience ng isang comeback story. Alala ko, yung sino po dito, nakasama ko po sa unang-unang service po ng Lighthouse. Alala niyo po ba yun? Alala niyo po ba, nasa 50 plus po tayo nun? Nasa akin pa yung recording nun. Ang sabi ko pa nun, after ng service, see you po next week. Chat na lang po namin kayo, saan po tayo magsa-service? Sino mag-i-imagine, diba, na, alam niyo kung tatanungin niyo, Rep Paul, nung time ba na yun, at tingin mo may mapupuntahan church? Wala po, wala akong iniisip na ganun. Gusto ko lang magpatuloy kay Lord. Wala akong iniisip na comeback story. But you know what, looking back right now, nung pumunta tayo, nung naka-acquire tayo ng place na ganito, I was really crying. October 1, lumipat tayo, October 3, birthday ko. Sabi ko, Lord, hindi ko in-expect na mayroon ka palang comeback na gagawin. And I was not praying for that kasi gusto ko lang magpatuloy sa buhay. But we experience comeback story. Unti-unti, binalik ni Lord ang mga ninakaw ng kaaway sa buhay namin. So, this is my family now. Ito na kami ngayon. Di ko nga ine-expect. Dumating pa sa time na kami ni Jubel po ay nakikiram kami ng tricycle. Muulan nun, mababasa si Gian. Sabi ko, Lord, hindi ko alam gagawin namin. Pero, hindi ko nga alam. Sabi ko, Lord, baka hindi na kami makakapasyal. Siguro hanggang dito na lang kami. Pero this year, binilas kami ni Lord. Nakapasyal kami ng Hong Kong with kaming pamilya. Kaming tatlo lang. At dati, pambira, nung blessed na blessed kami dati. Listen to this, ha. Hindi kami makapasok sa Disneyland. Puro kami Disney labas. Ito, na-challenge kami. Galing kami sa pagsubok. We were able to experience those things na hindi namin napupuntahan. What a great comeback story. Ito na ngayon ang Sagawinit family. Next. Ito na kami ngayon. Alam niyo po ba, nung nangyari yung pagsubok sa amin, halos hindi namin alam saan kami pupunta. Lahat din po kami, aligaga kami kasi hindi kami nasanay na magtrabaho sa labas. Puro kami sa church. So, hindi namin alam paano gagawin namin, but God is so good. Ngayon, may mga trabaho na po yung mga kuya ko. May mga business po yung iba. At kami po ay, hindi naman kami sobrang yaman, pero ngayon po ay pinapalaki ng Panginoon ang pamilya namin. Next year, madadagdagan kami ng 3, pambira. Naghahabulan po kami. No? At napakabuti ng Panginoong Diyos. At si daddy ko po, pambira, pangarap niyang magkabahay yun for how many years, hindi nagkabahay. Nung wala siyang pera, may nagpatayo ng bahay para sa kanya. What a comeback story. Tanungin niyo po ako, pinag-pray ba namin yun? No. Wala na kami sa part ng gano'n na nagpipray na, Lord, gumanda ang buhay namin kasi na-experience namin yung sagad na sagad. Pero sabi ko, Lord, gusto ko lang magtuloy. Ikaw lang meron sa buhay ko, pero magtutuloy kami. Alam niyo po, na-experience namin ang comeback na hindi fueled ng paghihiganti. Ang sarap palang gumanda ang buhay, mag-comeback na hindi ka naghihiganti. Minsan ganun, di ba? Kaka-comeback ako, huyo kayo sa akin. Diba? Ipapark ko yung sakyan ko sa harap ng bahay ninyo. Diba? Minsan ganun, di ba? Yung may fueled ng paghihiganti o fueled ng pagyayabang para sabihin sa kanya, huyo kayo sa akin ngayon. Minamalit nyo ako, wala kayong magagawa dito, di ba? Malit ka naman talaga, kapatid, di ba? Ano pa magagawa natin? Amen? O kaya naman, di ba, fuel tayo ng paninira. So isa lang ang malinaw, sa isang tunay at totoong Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, laging sigurado na may comeback tayo. It was
Diba? An assurance. Sabi ni Lord, Nak, you may fall 7 times, but you will rise up again. Woo! Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam mo, mukha lang talunan ngayon yan, pero may comeback story yan. Hindi kayo naniniwala. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Di ba mukhang talunan, di ba? Sa ngayon, sabi mo sa katabi mo, sa ngayon. Pero hintayin mo ilang araw, ilang buwan. Hintayin mo, bilang ka ng taon, gugulat ka, matindi ang comeback story niyan. Amen. Pinakamalakas pong palakpak sa Panginoon. And here comes Lighthouse Church International. Grabe, magto 2 years na tayo. Sabi ko nga sa inyo, nag-start tayo, 50 lang po tayo. Hindi ko makalimutan yun. Lista namin, iyakan pa kami kasi hindi namin alam. Actually, hindi kami umiyak kasi kung ano man yung nangyari. Pero umiyak kami kasi wala tayong pagsaservisan. Pero alam nyo, grabe, after that, 2 years ago, eto na ang Lighthouse Church ngayon. Eto na tayo. Alam niyo po ba na nag-average na po tayo ng 250 to 300 members from 50. And I was so thankful for that. I was not asking for more. Sabi ko, Lord, kung ilan bigay mo sa Lighthouse, mamahalin namin sila. Dati ganun kami, gusto namin, dami ganun din. Sabi ko, Lord, kahit ilan bigay mo sa amin, we will be faithful, we will love them, we will cherish them, we will care for them, we will love them. Amen? So by the way, mga pala, no, actually, after nito, ay, ang daming mga comeback story. Maniniwala ba kayo doon? Pero hindi natin mahanap sa mundo ang greatest comeback story. Tayo sa akin, bakit? Dahil ang greatest comeback story ay ang muling pagbabalik ni Jesus. Alam niyo ba, nung binabasa ko ang Bible, no, nung sa New Testament na wala nang ibang kinikwento pa ulit-ulit, kundi ang return ng second coming ni Jesus Christ. Alam niyo ba yon? Na ang pinakamatinding comeback story ay ang pagbabalik ni Jesus Christ. So I have a good news. In Christ's return, listen to this, we will witness the greatest event. Pakandami yun ang napuntahan. Yung Biniverse, sino nga atin ng Biniverse? Alam niyo po ba yun? Hindi niyo po pala alam. O kung ano naman mga napuntahan ninyo, alam mo ba, na sa pagbabalik ng Panginoon, ma-witness mo ang greatest event, no, na ma-experience ng buong humanity. We will live the best of our lives. Yung mga pinapangarap mo, pambira. Sabihin ko sa iyo, wala pa yun sa buhay na matatamasa mo pagdating ni Kristo. We will see our greatest victory and hope of humanity at maririnig ang mga katagang, well done, my good and faithful servant. Pinakamalakas mong palakpak sa Panginoon. So let me end with this. Gusto ko malaman mo at gusto kong sinasabi ni Lord sa iyo ngayon, makakabangon ka muli. Meron kang matinding comeback. Amen? Tatayo tayong lahat. Kami just all stand up. Sa oras mong ito, gusto ko manalangin ka. Simple prayer lang sa Lord. Just tell Him right now, Lord, alam mo naman yung mga pinagdaanan ko, Lord. And God knows what you are experiencing now. Maybe, meron po ilan sa inyo dito, pinadapa kayo ng problema. May mga tao ngayon na sumisira sa inyo na pilit natanggal, di ba, yung comeback story ng buhay mo. But let me tell you this, sa oras na ito, balik ka sa tamang Diyos. Siguro, marami sa atin dito gustong-gusto mong mag-comeback sa buhay kasi para makabawi ako sa mga nagmamalit sa akin, para makabawi ako sa mga sinasabing wala akong magagawa, mapupuntahan. But let me tell you this, ayaw ng Panginoon na kung mag-comeback ka, na punong-puno ka ng galit, na punong-puno ka ng pagyayabang, at paghihiganti sa puso mo. Sa oras mong ito, balik sa tamang Diyos. Hindi po pera ang Diyos natin. Kung naging Diyos sa iyo ang pera, ang trabaho, ang pamilya, now is the time. Humingi ka ng tawad kay Lord. Lord, nagsisisi po ako ngayon sa mga Diyos-Diyosan na tinanghal ko at sinamba sa aking mga buhay. Lord, patawad kung sinamba ko ang trabaho ko, Lord. Sinamba ko ang success. I choose success more than anything else. Forgive me, Father. Right now, Panginoon, bumabalik ako kay Yahweh. Bumabalik ako sa Diyos, sa tamang Diyos at tunay na Diyos. I will return with all my heart. Sa oras na ito, bumalik ka sa tamang pag-ibig. Lord, right now, balik mo sila sa first love po nila, Panginoon. Unang-una, first love nila sa iyo. Marami dito, Lord, di sila maka-experience ng comeback kasi nawalan na po sila, Panginoon, ng first love sa kanilang buhay.
Lord, sa oras pong ito, Panginoon, bring back that first love in Jesus' mighty name. Ganon din po, Panginoon, sa mga mag-asawa dito, Lord, balik mo yung first love. Yung kilig, Panginoon God, yung unang kilig, unang excitement, unang apoy sa kanilang career, excitement, Panginoon God. First love sa kanilang career, sa kanilang trabaho, in Jesus' mighty name, sa kanilang ministry, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, ibang gigil, ibang kilig, ibang excitement, ibang apoy. At higit sa lahat, Lord, ibalik mo sila sa tamang pananampalataya nila. Lord, forgive us kung na-put namin ang trust namin, ang pananampalataya namin sa pera, sa career, sa success, sa family, sa tao, sa mga politiko, sa simbahan, o sa mundong ito, Panginoon. But today, I'll fix my eyes on Jesus, the perfecter and the finisher of my faith. Lord, salamat sa tamang puso. Salamat sa tamang buhay. In Jesus' name. Sige po sa oras.